Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pagkakanulo ni Judas Iscariote at ang pagkakaila ni Simon Pedro sa Panginoong Hesukristo. Nang hugasan ng Panginoong Hesukristo ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Kayo'y malinis na, subalit hindi kayong lahat." Dahil alam na ng Panginoong Kristo kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Sinabi rin niya na kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan, ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Nakasulat yan sa awit 41:9. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Nakasulat yan sa Juan 13:10-11, 18 hanggang 20. Yan tayo sa unang bilang. Pagkasabi ng mga pananalitang ito, ano nangyari kay Jesus at ano ang dahilan nito? Ito sagot, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Yung salitang pagkakanulo, ang katumbas nun, pagsira o paglabag sa tiwala ng isang tao. Ang nagkasala ay tinatawag ding traidor. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng mga alagad nang sabihin ni Jesus na siya ay ipagkakanulo ng isa sa kanila? Ito sagot. Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Nang sabihin ng Panginoong Kristo ang bagay na ito, katabi niya si Juan, ang alagad na minamahal ng Panginoong Kristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Simon Pedro upang kunin niya ang pansin ni Juan? Ito, sagot. Sinenyasan niya si Juan at sinabihan na, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Palibhasa, nasa tabi ng Panginoong Kristo si Apostol Juan, sinenyasan ni Simon Pedro, si Juan, para itanong sa Panginoong Kristo kung sino ang tinutukoy niya na magkakanulo sa kanya. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Juan pagkatapos? Etong sagot. Humilig siya sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yon? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ni Jesus kay Juan? Ito sagot. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Sa makatuwid ang palatandaan, kung sino yung magkakanulo, ay aabutan siya ng Panginoong Kristo ng tinapay na kanyang isinawsaw. At nagsawsaw nga ang Panginoong Kristo ng tinapay at ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Yan tayo sa kasunod. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, ano nangyari sa kanya? Ito sagot, pumasok sa kanya si Satanas. Sipin niyo yun. Palibhasa nga ay na pagtanto na ng Panginoong Kristo na si Judas ang magkakanulo sa kanya, pagkabigay niya ng tinapay, pumasok na kaagad si Satanas kay Judas Iscariote. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Jesus kay Judas nang matanggap na niya ang tinapay at si Satanas ay nakapasok na sa kanya? Ito sagot, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga
alagad ng Panginoong Kristo ang nakaunawa kung bakit niya sinabi yun. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pagdiriwang ng Pasko. O kaya ay pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Judas nang matanggap na niya ang tinapay? Ito sagot, kaagad siyang umalis ng gabing iyon. Iniwan niya ang Panginoong Kristo at ang iba pang mga apostol. Yan tayo sa kasunod na bilang. Nang makaalis na si Judas, ano ang ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad? Ito sagot, ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao. At sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko noon sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano pang sinabi ni Jesus sa kanila? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-iibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-iibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yan tayo sa kasunod. Pagkatapos marinig ni Simon Pedro ang mga ipinahayag ni Jesus, ano itinanong niya sa kanya? Ito sagot, saan po kayo pupunta, Panginoon? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinugon ni Jesus kay Simon Pedro? Ito sagot, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong ni Simon Pedro kay Jesus sa sinabi niyang ito? Ito sagot, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Pansinin niyo yung sinabing yun ni Simon Pedro sa Panginoong Kristo. Buhay ko man ay iaalay ko para sa inyo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong ni Jesus matapos sabihin ni Simon Pedro sa kanya na buhay ko may iaalay ko para sa inyo? Ito sagot, iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Sa makatwid, hindi totoo yung sinabi ni Simon Pedro sa pagkakataong iyon sa Panginoong Kristo na kahit buhay niya ay iaalay niya para sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ikakaila niya ang ating Panginoong Kristo ng 3 beses. Dapat nating matutunan sa pangyayaring ito kina Judas, Iscariote at Simon Pedro, nakita ng Panginoong Kristo ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ng mga lingkod niya. Batid niya ang nasa isip at tunay na nilalayon ng mga taong lumalapit sa kanya. Di natin dapat tularan si Judas Iscariote na dahil sa kasakiman ay nagtaksil sa kanyang guro at Panginoon at nagkanulo sa kanya. Sa halip na ipagtanggol niya ang kanyang Panginoon, siya pa naging kasangkapan upang ibigay siya sa kamay ng mga kaaway kapalit ng material at makamundong pakinabang. Sa makatwid, pagka may masamang layunin ang isang tao, kahit pa mataas ang tungkulin sa iglesia, katulad nga ni Judas Iscariote, ingat yaman, tagapag-ingat ng abuloy ng iglesia, pero may masamang layunin,
Ngayon, pinagkanulo niya ang Panginoong Kristo kapalit ng material at makamundong pakinabang. Di rin natin dapat tularan si Simon Pedro na sa pagkakataong yun dahil sa pagkatakot sa pag-uusig, ikinaila ang kanyang Panginoon ang siya ay dakpin na at nasa matinding kapighatian. Gayunpaman, nang mabuhay na maguli ang Panginoong Kristo at bago siya umakyat sa langit, pinatawad niya siya at pinapanumbalik sa pagiging alagad o tagapag-alaga ng kawan o iglesia. Hindi natin dapat talikuran ang Panginoong Kristo na naghandog ng kanyang buhay para sa iglesia na minamahal niya. Buong tapang nating ipagsanggalang ang iglesia ngayon na ito ay nasa malaking pagsubok upang mapatunayan natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Kristo at sa iglesia niya. Mayroong nais ang Panginoong Kristo na matutunan ni Simon Pedro at ng iba pang mga alagad. Ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa Kanya at sa Kanyang iglesia o sa mga kapatid. Kaya ibinigay niya sa kanila ang isang bagong utos na sinabi niya na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na kung paanong inibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-ibig sa isa't isa sa loob ng iglesia, hindi sa salita lamang, kundi sa pamamagitan ng matuwid na mga gawa ay patotoo ng pagiging tunay na alagad ng Panginoong Kristo o tunay na kaanib sa iglesia. Kaya wag nating aalisin sa puso natin yung pag-ibig, pagmamahal sa kapatid, maging sa kapwa, maging sa mga kaawan. Wag nating tularan yung iba na gumagawa ng masama sa mga taong hindi nila iniibig, sa mga taong itinuturing nilang kaaway. Kasalanan sa Diyos yun. Napakabigat na kasalanan yun. Sapagkat ang inaasahan ng Diyos sa atin, sabi nga ng Panginoong Kristo, kung paanong inibig ko kayo, mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Paano ba tayo inibig ng Panginoong Kristo? Inihandog niya yung kanyang buhay. Pumayag siyang pakuan sa krus. Matigis yung kanyang dugo sa bundok ng Kalbaryo para matubos tayo sa ating kasalanan. Kaya inaasahan niya sa bawat isa sa atin, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Kung tunay na iniibig natin ang isa't isa, hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapatid, sa ating kapwa, lalo na sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Bago tayo manalangin, bumalik tayo sa paksa, basahin natin muli ang pagkakanulo ni Judas Iscariote at ang pagkakaila ni Simon Pedro sa Panginoong Jesucristo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Manaming Diyos, salamat ng marami sa liwanag ng mga aral mo na tinanggap namin ngayon. Panginoon, nakita namin ang pagsasakripisyo ng iyong bugtong na anak, alang-alang sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Inaasahan mo sa amin, hindi kami magtataksil sa Kanya, kundi magtatapat kami, susunod sa mga aral mo na tinanggap namin dahil sa pagsusugo mo sa Kanya. Panginoon, pangako namin, pakamamahalin namin ang iyong bugtong na anak, ang iglesia, at ang mga kapatid na pinaghandugan niya ng kanyang buhay. Panginoon, nangangako kami, susunod kami sa iyo at sa iyong mga kautusan, ang mga aral mo na buong pagsasakit na itinuro ng iyong sugo sa mga huling araw na ito. Panginoon, buong pagtatalaga na aming susundin. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po
sapagkat hindi ka nang hinayang sa iyong mahalagang buhay para ihandog sa Ama sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Pangako namin, mabubuhay kami ng malinis. Hindi namin tatalikdan ang pagtubos na ginawa mo sa amin. Mabubuhay kami sa pagsunod sa iyong mga kautusan, sa kababaang loob na ipinakita mong mabuting halimbawa sa amin. Ang hiling lang namin, Panginoon, dagdagan mo pa kami ng pananampalataya, ng matibay na pag-asa. Anumang pagsubok pa ang pagdaanan namin, ang mga pag-uusig na aming nararanasan, maging matatag kami sa paninindigan para lagi kaming makasunod sa iyo at sa mga kalooban ng Ama. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay, ingatan at pagpalain mo ang mga anak namin, ang mga kabataang patuloy na kasama naming nagsasakit sa gawaing ito. Biyaya mo sa kanilang magandang kapalaran. Ilalayo mo sa anumang masama, maging sa mga pagkakasakit. Pagpalain mo ang mga magulang na buong tiyagang inaakay ang kanilang mga anak sa marapat na paglilingkod. Iabot mo ang lahat ng pangangailangan. Mabuhay kami ng payapa, patuloy na makapaglingkod. Maumaasa kaming dininig mo kami. Ginawad sa amin ang iyong mahalagang basbas. Muli, nagpatawad ka sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.